Latest news, hala, binulgar na kakapasok lang bigla ang bigla ang umamin. Jen Browner nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nagpahayag po ang AFP chief si General Browner Ayun. na hindi daw dapat kudita. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Syempre supportahan natin yan si Sir Badong Aratales. Tuloy natin. Ang solusyon sa problema ng Pilipinas. So aminado po si General Hindi Browner kudita na marami po ang na nananawagan na umaksyon yung militar at magkaroon nga ng kudita. Pero sabi niya nga, hindi kudita. Ano? Eleksyon. Yeah. Eleksyon daw ang sagot. Mag-eleksyon na. Bakit marami pa rin nananawagan sa inyo? General Browner. Ayon po kay General Browner, sa kanyang pahayag, coup won't solve Philippine problems, AFP chief. Okay. So ayon po kay General Browner, hindi po malulutas ng kudita. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung kudita, ito po yung pag-agaw ng kapangyarihan na gamit-gamit ang militar, no? Yan po yung ginawa nila Gringo Nasan na nahuli sila na naging daan ng EDSA 1, no? Ayan. So, magkukudita sila tapos rinoteksyonan sila ng tao, yan po yun. Okay. It's by voting for the right leaders that the people can help solve the country's problems and not by inviting the military to take over and do the job. Yep. O sige, pagpalagay natin. No? O sige, hindi kasagutan talaga ang kudita. No, syempre may gulo yan. O sige, hindi kasagutan ng kudita. No? Para mabago ang sistema ng bansa natin. Ang sinasabi dito, eleksyon. O sige. Bigyan natin ng katwiran. Ang tanong, magkaroon kaya tayo ng maayos na eleksyon? Wala sanang problema doon sa sinasabi ni General Browner na eleksyon ang gusto niya. Mas eleksyon na lang. Doon na natin pagpilian kung sino yung magiging mabuting leader ng bansa natin at makakatulong sa bansa natin. 'Di ba? Ang problema nga yung tinatanong ko kanina, maging patas kaya yung eleksyon? Kung magiging patas ang eleksyon, walang problema sa aming lahat. Ayon kami dyan. Kaso nga lang, kung hindi magiging patas yan, yun ang malaking problema. Paano ngayon yun? 'Di ba? Kasi kung dadaanin sa ganyan na ayan, eleksyon tayo. Lang yan naman, kita mo naman pati ba naman yung COMELEC. Mantakin mo magkakaroon ng online voting. Pinagmalaki pa. O kayong mga OFW, hindi na kayo mahihirapan pumunta sa mga presinto na pagbobotohan nyo, sa mga lugar na pagbobotohan nyo, sa online lang pwede na bumoto. Alam ba ng COMELEC yung sinasabi nila? Pwede ka nang gumawa ng dummy account. Tapos bumoto ka ng bumoto. 'Di ba? Baka nga pati patay na tao pwede nang bumoto. 'Di ba? At saka antindi naman. Alam nyo naman pala na gano'n na pwede pala yung online voting. Alam nyo naman pala sa sarili nyo na mapapagod yung mga kababayan nating OFW para hindi na sila mapagod sa pagboto. Bakit hindi nyo pa ginawa yun dati pa? Bakit sinempo nyo ngayon? Syempre, mag-iisip kayo yung mga tao. At isa pa, bakit naman sa oras ng eleksyon, pwede pa rin mamigay ng ayuda? Di ba bawal na yon? Bawal na mamigay ng kahit na anong ayuda kapag oras ng eleksyon. Pero pinagbigyan ng COMELEC, Mariose. Tapos sabay sabihin nyo sa amin ngayon, solusyon. Ayan ba ang solusyon? Yung magkaroon ng botohan para sa magiging magandang leader ng bansa. Kaya nga sinasabi ko kanina kung magiging patas ang botohan, walang problema. Pero kung magiging hindi patas ang botohan, yun ang malaking problema. Yan po ang sinabi ni
AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Alam niyo po, sa pagsasabi nito ni Bronner, para niya nang inaamin, no? Para niya nang inaamin na maraming nananawagan sa kanila na magkudita na, no? Kasi hindi mo mababanggit yan eh. Ito pong inatinan niya, briefing po ng COMELEC kasama ng PNP. So parang dito marami nang umaano kay General Browner, no? Na ito na. 'Di ba? Alam naman natin yung mga retired general, no? Yung mga retired. Talagang nakikita natin sila nagsisiklab talaga sa galit. Talagang ano talaga, hindi na nila matiis kung ano yung nangyayari ngayon. No? yung yung tulong ng AFP dito po sa magaganap na eleksyon, no? Yung the mere fact na nabanggit mo yung kudita, aminado po kayo, Mr. General Bronner, na talagang dumadami na po yung nananawagan na sa inyo, no, sa mga militar. At hindi naman yan nililihim ni Bronner. In fact, sa ibang mga panayam sa kanya, inaamin niya na may mga nagre-recruit na may mga kumakausap sa mga retired o na mga retired officials, may mga kumukumbinsi na kumbinsihin yung mga active, no? So hindi na po usapin yan eh. Kaya nga siya nagre-react na hindi, ako po personally. So parang hindi niya masasabi to kung walang nakakarating sa kanyang ganung balita. 'Di ba? Kung walang pag-uusap na ganun. Hindi rin po ako naniniwala na dapat nagkukudita, no? Dapat ang mga militar nakasuporta lagi sa tao. Yes. Hindi po sa Yes. sa tao, kasi kayo po ay nariyan to protect the Constitution. Tsaka lahat naman tayo ayaw natin ng kaguluhan eh. 'Di ba? Hangga't maaari gusto natin payapa lang. 'Di ba? Maganda rin yung sinasabi ni General Browner tungkol diyan sa eleksyon. Kaso nga lang talagang may katanungan tayo diyan. Magiging patas kaya? Magiging transparent kaya? 'Di ba? Ayaw naman natin ng gulo eh. 'Di ba? Kasi alam naman natin maraming maaapektuhan kapag nagkagulo. Yan. Kaya kung sa tao po nakasuporta yung mga militar. Okay. Kumbaga yung mga militar, protect the people. Nasaktan si Patsabilia. Medalist siya, megalist. Dagdag pa ni Bronner. Ito po. Sabi pa ni Bronner, our country has so many problems. And sometimes all the people can think about is military coup or military junta a solution. It's not the solution. Okay, tama po yan. Alam nyo, kahit dito sa channel natin, marami po pag nag-uusap na po tayo ng problema, ano po yung lagi yung sinasabi? No? Ano po yung sinasabi nyo rito sa akin? Ano ba ginagawa ng mga militar? Hindi pa ba sila kikilos? Di ba? Tama si Bronner dito. Our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta. Nasaksihan ko po yan eh. Kahit na nananawagan lang kami na simpleng punta tayo sa EDSA, magpakita tayo na ayaw natin yung ginawa nila kay Attorney Zulaika Lopez, no? Punta tayo sa EDSA para napakita natin na may puwersa pa yung mga Duterte. Biglang may mga nagsasabi rito na yung mga military ba natin wala bang gagawin? Laging ganun, no? Okay. Hinahanap sila. Definitely, hindi po ako pabor na yung kudita. Kasi pag ang kudita, ibig sabihin niya, military yung hawak sa atin. Ngayon, gusto ko rin pong ipaliwanag. Yan lang sinasabi nyo sa gumawa kami ng sariling rally. Kulang kayo, mamaya darating tayo dyan. Gusto ko lang pong ipaliwanag kay General Bronner, no? Bakit po ganyan na mag-isip yung mga tao? Okay. Alam nyo, General Bronner, kasi kami, majority ng Pilipino, first time in history sa napakatagal na panahon, nag-elect ng majority president at majority vice president. Hoping na ang daming boto na to mako-convert po yung sinasabi nyong eleksyon ng solusyon. Tama po yun. No? Nakita po namin kay Tatay Digong na napakaganda ng pamumuno ng isang Duterte. Kahit po yung mga kalaban natin, kahit ito pong mga nagsasalita rito sa TikTok, marami dyan naniniwala na mas maganda yung pamumuno nung panahon ni Duterte. Oo, tama yun. Ako, pabor ako doon. Nung presidente talaga si FPRRD, no, maganda yung naging pamumuno niya. 'Di ba? Kaya nga tayo nagpapasalamat tayo kasi nung panahon ng pandemic, si FPRRD ang leader ng bansa, siya ang presidente. Kung ngayon mangyari yung pandemic, naku, wag naman sana. Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Talagang si FPRRD, kung tutuusin, no, talagang nakita mo sa kanya talaga yung malasakit sa tao. 'Di ba? Nakita mo sa kanya. Kaya sa panahon ngayon ni BBM, hindi lang nila maamin. Pero pag tinanong mo sila mamaya,
aamin po sila na wala talagang proyekto to si BBM. O ito lang hamon ko sa mga maka-BBM eh. Di ba? Ang sabi ko lagi sa mga maka-BBM ganito. Kami, naging protector din kami ni Tatay Digong. Kayong mga vlogger ni BBM. Kaya kami effective na protector ni Tatay Digong. Kasi naniniwala yung tao sa amin noon nung presidente si Tatay Digong dahil pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Tatay Digong. Yes. Ang tanong, kayo, kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Naiinip na ang Yun lahat. lang. Di ba? Kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Ang ginagawa kasi ng mga BBM supporters, lalong-lalo na ng mga vloggers, pag may sumulpot po na problema, ihanap kagad ng sisi kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong agad. Lahat po yan, problema na. Kahit yung mga nagiging problema ngayon, isisisi kay Tatay Digong. Kay FPRRD nila isisisi lahat yan. Wala silang hindi dapat isisi. Kailangan kasi panatilihin nila yung leadership ngayon na maayos. At lahat ng mga nagiging problema ngayon, puro kay Duterte. Eh halos nung panahon ni Duterte, wala namang problema. 'Di ba? Wala naman talagang problema, nasusolusyonan. May mga proyekto naman. 'Di ba? Eh yung ngayon nga ang pinag-uusapan. Ang problema, kung walang nagawa ngayon, ang ibig sabihin si FPRRD ang may kasalanan. Ng bigas. Uy, si Digong yan. Mataas din ang presyo ng bigas. Maghahanap ng mga dyaryo yan. Sus Mariosep, doon naman sa bigas, wag na natin pag-usapan. Kung ibibintang nila kay Tatay Digong yung pagtaas ng bigas ngayon, yun ang malaking kalokohan. Kita nyo nga ng presidente si Tatay Digong. 1 kilo na bigas, 30 pesos, magandang klase na. Inuutusan pa ako ng nanay ko bumili ng bigas no. 'Di ba? Halagang 30 pesos ang pinabibili sa akin, magandang klase na daw 'yun. Sa totoo naman, magandang klase pag sinain. Eh ngayon, bumili ka ng halagang 30 kahit aso hindi kakainin. 'Di ba? At nagkaroon ng pandemic. 'Di ba? Hindi nagtaasa ng bilihin. Dapat tumaas ang bilihin nun kasi nga napakahirap mag-angkat nun. Pero hindi itinaas ni Tatay Digong. Halos pang masa pa din ang presyo. Ngayon, tumataas yung bilihin, tumataas yung presyo ng bigas, isinisisi nyo kay Tatay Digong. Eh mga gunggong. Meron niya time na biglang tumaas yung bigas kay Tatay Digong. Yun na yun. Eh kay Digong nga, umabot pala ng ganitong presyo. Anong presyo? May traffic. Uy, hindi nalutas ni Digong ang traffic. May traffic pa rin ngayon. Problema talaga ni Digong yan. Lahat eh. May utang. Ang lakas ng mga utang ni Marcos. Ay, namanan niya lang kay Digong yan. No? May mga... Kumbaga, kung may utang ngayon, kung umuutang ngayon, no, parang, ginagaya niya si Tatay Digong, umuutang. Tiranin po tayo ngayon. Nawawala po yung pinagbilhan ng ginto. Hindi, nagtatanong tayo. Baka alam ng mga supporter ni ano. Baka alam ng supporter nito ni BBM. Nagtatanong po kami, nasan po yung ginto? Na pagbentahan ng ginto. O, nasaan na ba yan? Gintong yan? Hindi nyo rin alam? Lalo na kami, Yung hindi ginto namin. na yan, oh. Ang dami nating hinahanap na pundo. Tama po ba? Flood control, hinahanap natin. Asan yung mga flood control projects? Bakit may baha pa rin? Sasabihin lang naman, ayun Davao, binabaha pa rin. O, kay Duterte yun. Lagi po silang Duterte Laging lang na ano, Duterte. no? Lahat na Pansala nila kasi kay Tatay Sara Digong. Duterte nga, meron siyang confidential fund. Sagutin niyo yung mga tanong. Nasaan yung pinagbentahan ng gito? Si Sara Duterte nga, merong piatos eh. Hinahanap yung pinagbentahan ng ginto, no? Huh? Mamaya, si Duterte nagbenta ng ginto. Sawa na po yung taong bayan dyan. Yun yung problema. Gumawa ng sariling rally. Lahat isisi sa mga Duterte, no? DDS yan. Maraming INC DDS. Kahit yung pagnanakaw ng sinampay ng kapitbahay, pwede mo na isisi sa mga Duterte. Ayaw ng INC sa corrupt. Rodrigo Duterte. Okay. Paliwanag ko lang sa atin, no? Sawa na, General Bronner, para po sagutin ko sa inyo. Tama po. Yun po nakikita namin. No? Nasaksihan po namin. Dati po, Yes, aminado hindi na kami po ako, bulag. General Bronner. Mahilig po ako sa politika. Libangan ko po yung politika. Marami pong Pilipino nahilig sa politika buhat nung naging presidente si Tatay Digong. Bakit po? Kasi ang ganda ng pinakita eh. For the first time siguro sa karamihan ng buhay natin, ngayon lang tayo nakakita ng presidente na totoong lumutas ng mga problema. Yes. May problema sa droga, may pantapat. Ito Yes. ang problema sa droga.
Problema sa kriminalidad. Problema sa pandemic. Nag-war on criminality. Totoong proyekto. Mga kapatid, problema ng mga infrastructure para umunlad ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas. Namuhunan sa infrastructure, build. Yes. Totoong programa sa totoong mga suliranin. Yes. Alam niyo po, lahat ng maunlad na bansa mayroong programa sa infrastructure. Kaya nga Matitino- kita mo naman ang daming nagmamahal dyan kay Tatay Digong. Kita mo naman ang daming bumilib sa mga ginagawa ni Tatay Digong. Ultimo yung presidente ng Amerika na si Donald Trump, 'di ba? Is bilib na bilib kay Tatay Digong. po ang infrastructure nila lahat. O ngayon, General Bronner, para po maipaliwanag ko lang sa inyo, nagkaroon kami Kita ng nyo naman yung Russia, yung China, 'di ba? Mga ilag na bansa yan. Pero kita nyo, nakipagkaibigan sa atin ng presidente si Tatay Digong. pag-asa kay Tatay Digong at marami pang iba, napakaraming proyekto. Saksi ka, General Bronner, na doble sweldo nyo, mga sundalo at mga pulis. Saksi kayo dyan. Tapos susunod na sana yung mga iba Oo. pa. Kita nyo, tinaasan yung mga sweldo ng mga sundalo, kapulisan, di ba? Talagang binigyan talaga ng magagandang benepisyo ni Tatay Digong yan. Kaya lang, siyempre, Ngayon nga, binabawasan kayo ng pensyon, di ba? Oh, hindi si Tatay Digong ang may gawa niyan, baka si Tatay Digong pa rin pagbintangan niyo dyan. 6 years lang si Tatay Digong. Nabitin po kami. Marami po nabitin po kami. Hindi, tsaka nagka-pandemic Sir Badong. Nagka-pandemic kaya hindi masyadong nakaporma si FPRRD, no, para maipakita niya yung talagang pagiging presidente niya. Talagang doon naubos ang panahon ni FPRRD sa pandemic Kaya ano po ang ginawa namin? Namili po kami. Yung anak po niya, ibinoto namin. At yung Yes. kapartner ng anak niya na nangako na itutuloy Ang problema, Itutuloy hindi tinuloy. Yun ang naging yung problema. mga nasimulan ni Tatay Digong. Nung nanalo na, kaya po Wala tama na. kayo, TY General Bronner. Eleksyon talaga ang solusyon. Ang problema, yung inelect namin para magtuloy ng mga magagandang proyekto ni Rodrigo Duterte, Wala. Hindi tinuloy. pagkatapos mahalal, ang unang inintindi, paano mawawala yung kanilang mga, paano mababawi yung kanilang mga ari-arian na naka-freeze kung saan-saan. Nakalimutan na yung mga itutuloy. Wala na. Kaya lahat, pagsisip-sip na sa pinakamakapangyarihang bansa na makakapagpa-freeze sa kanilang, defreeze ng kanilang mga ari-arian. Oo. Nagka-leche-leche na tayo. Couple with mga ambisyosong Tapos nakikinig pa sa mga alitap-tap na nakaikot. 'Di ba? Yung mga alitap-tap na sumira. 'Di ba ngayon? 'Di ba? Sa Uniteam, sinira ng mga alitap-tap 'yan. 'Di ba? Anak Incorporated. Si PBBM kasi mahilig makinig sa mga hearsay. Diyan siya naging biktima Kaya tuwan-tuwa si Tambi. Yan, si pinsan ko, mahilig makinig sa hearsay yan. Isasalita ko lang dyan. Kaya kita nyo naman si Tambi, tuwan-tuwa. Ambisyosong mga kamag-anak incorporated na yan po ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. General Bronner. Ngayon, binoto po namin si Inday Sara. In fact, pinakamataas po ang boto ni Inday Sara sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang po nung eleksyon nila. Lahat po na nagdaan eleksyon, wala pong mas mataas sa boto ni BP Sara. Tama kayo, General Bronner. Di ba? Umasa kami sa eleksyon. Pero ano po ginagawa ngayon sa binoto Yun namin? yung sinasabi ko. Ginagawa ng intriga. Kung magiging patas lang ang eleksyon talaga, walang problema. Ginagawa ng usap. Ano po ginagawa nila sa presidenteng mahal na mahal ng tao? Ginagawa ng intriga. Ginagawa ng mga usap. Oh. Nung Si humarap Vice, po ba si sinisira Tatay din. Digong, may napatunayan sila sa mga binibintang nila? Na-confront ba nila si Tatay Digong sa mga akusasyon Yes. nila? Lahat, nagmukha po silang, wag po nating sabihin na bobo, hindi naman po sila nagmukhang bobo. Nawalan po yung mga, before po mag-appear si Tatay Digong, akala mo, yung mga sinasabi nilang kasalanan ni Digong, talagang Kala mo matitindi tanggap na, ng no? mga Pilipino. Pero nung humarap po si Tatay Digong sa kanila, nakameme po lahat ng mga congressman. Oh. Very willing pa si Tatay Digong bumalik ulit. Ayaw na nila. Bakit? Napapahiya po sila Yung mga akusasyon nila, hindi. Eto, kitang-kita to ng mamamayang Pilipino, General Yes. Bronner. Yung mga minahal namin leader,
Pinipilit po silang pasamain Oo. araw-araw. Yun ang nangyayari. Kasama po ang media. Oo. Kasama po ay lahat ng congressman na yan na magkakakampi ngayon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.